Nung minsan na tinangka kong makipaghiwalay, naglayas ang panganay ko. Na kahit labag sa loob ko, tinanggap ko ang sorry ng asawa ko para magkaayos kami. Ngayon ngay nagdadalawang isip na naman ako at gusto kong bumukod at kunin na lang yung mga anak ko. Almost 15 years na kaming nagsasama ng asawa ko. Nung 9 years pa lang ay okay naman yung pagsasama namin dahil malakas pa yung negosyo at malaki ang kita. Naibibigay namin sa mga anak namin ang magandang buhay, pero simula nung nagka-pandemic at binagyo yung lugar namin, dun na nagsimulang humina ang kita ng negosyo hanggang sa nalugmok na kami sa utang. Nakadagdag pa yung pagpapatuyo ng bahay namin sa gitna ng pandemic kaya naubos ang savings namin. At naging kaliwaan pa yung utang namin dahil sa pilit na pagsalba sa negosyong naghihingalo. Na kahit ang wedding ring namin iniisanla namin sa bangko. At lahat ng kamalasan na yon ay lagi namin pinag-aawayang mag-asawa. Lagi niyang sinisisi sa akin ng maling desisyon na kaming dalawa naman talaga yung gumawa. Wala kaming choice kundi isanla ang bahay namin para makabayad sa mga utang namin na halos 4 na milyon. Kaya ngayon ngay nakatira kami sa bahay ng biyenan kong babae. Dito rin nakatira ang 2 pamilya ng kapatid niya at tita niyang matandang dalaga. Kung tutuusin ay advantage na yung malaking tulong na nandito kami dahil nami-minimize na yung gastos namin. Pero simula nang dito kami nakitira, lalong lumala yung away naming mag-asawa. Mabait naman ang biyenan ko at wala akong masabi sa kanya at okay rin naman yung mga sister-in-laws ko. Pero sa isang bahay may hindi ka talaga makakasundo. Dahil sa gusto kong tumulong sa pagbabayad ng utang namin at gusto kong mabawi ang bahay namin, nagtrabaho ako. Since malalaki na rin naman ang mga bata, I have my own firm at ngayon ngay dumadami na yung mga clients ko. Umuwi ako sa bahay na pagod at inaantok kaya naman hindi ko na kayang magluto at gawin ng mga bagay na dapat ay ako yung gumagawa. Mabuti na lang at mabait ang sister-in-law ko at inaako ang pagluluto at pagpapakain sa mga bata. Pero hindi maganda ang paningin ng tita ng asawa ko sa akin dahil dapat daw ay kahit may trabaho ako, kailangan ko pa rin gampanan ng mga dapat ginagawa ng isang ina. Aminado naman ako na may pagkukulang ako pero dahil nga sa sobrang pagod sa buong maghapon, hindi ko kinakaya. Total naman na ako yung mas may kinikita ay kailangan ko rin ng tulong ng asawa ko. Ngayon kasi ay tumutulong siya sa biyenan ko pero wala naman siyang kinikita. Hindi yun nakakatulong para mabayaran ng mga utang namin. 2 years na siyang walang inaabot ni singkong duling sa akin at ako yung nagbabayad ng mga utang at pagpapaaral sa mga anak namin. Gumagastos rin ako sa mga pangangailangan sa bahay at ang kinasasakit ng loob ko. Hindi nila na-appreciate yung paghihirap ko. Hindi ako suportado ng asawa ko at hindi ko siya maramdaman. Ang gusto ko lang naman ay matulungan kami sa pagresolba sa mga problema naming financial. Pero sa tuwing mag-uusap kami, laging ako yung masama at may mali. Gusto ko nang ituloy yung makipaghiwalay pero nung minsang tinangka kong makipaghiwalay, naglayas yung panganay ko. Na kahit labag sa loob ko, tinanggap ko ang sorry ng asawa ko para magkaayos kami. Ngayon ngay nagdadalawang isip na ulit ako. At gusto ko nang bumukod at kunin na lang yung mga anak ko, total naman ay kaya ko naman silang buhayin. Kaso may banta siya na sa oras na umalis ako sa bahay nila, hindi na ako makakabalik. Nabawal daw kaming tumira sa lugar nila. Ang plano ko kasi umupa ng bahay or ng apartment para sa amin ng mga anak ko. Pero pinagbawawalan niya ako at wag ko daw siyang bigyan ng kahihiyan. Gusto niya kung makikipaghiwalay ako, uuwi ako kasama yung mga anak ko sa amin. At sabi niya pa'y puputulin niyang lahat ng connection namin at hindi daw siya magbibigay ng suporta sa mga bata. Paano ko naman mabubuhay yung mga anak ko kung ang hanap buhay ko'y nandito? Na hindi ko naman pwedeng iwan yung trabaho ko. Kaya sobrang gulo ng isip ko. Tama ba Mami Len yung gagawin kong pakikipaghiwalay? Sana'y tulungan niya naman ako. Letter sender, May. Teka lang ha, bakit yata lahat ay pabor sa asawa mo? Yung 2 taon siyang alila ng biyenan mo pero walang kinikita. Ikaw na yung lahat ng umaako sa utang. Ikaw pa yung nagtatrabaho tapos hinahanapan ka pa ng ikikilos mo sa bahay. Dagdag pa yung anak mong panganin na naglalayas kapag nakikipaghiwalay ka. At yung banta ng asawa mong pulpol na kapag nakipaghiwalay ka, maglaho ka instant. Sobrang kapal naman yata nung asawa mo. Kung ako sa'yo, gawin mo yung gusto mo at umupa ka kahit saan mo gusto at wag mong isipin ang pagbabanta ng tukmol na yan. Ipablatter mo nang hindi makalapit sa'yo. Total, kaya mo namang buhayin yung mga anak mo Hindi mo kailangan mag-adjust sa tukmol na yan, lalo't nandyan yung ikinabubuhay mo. Sobrang kapal adjust na adjust ka. Samantalang siya na nga yung iresponsable sa inyong dalawa. Tama lang yan na hiwalayan mo kasi toxic na. Kasi ganun din naman Hindi ka na-appreciate, hindi ka natutulungan, so cut ties. At kung sakali na bantaan ka at hindi ka tigilan, ipabawsi mo at ipaako mo yung responsibilidad sa mga anak mo at pag hindi nagbigay, tuluyan mong kasuhan at hayaan mong makulong.